Kung may 20,000 pesos ka ngayon, ano ang gagawin mo? Itatabi mo lang ba ito sa bangko habang unti-unting kinakain ng gastos at inflation o gagamitin mo ito para magsimula ng negosyo na pwedeng magpalago ng pera mo? Ang totoo, maraming tao ang nag-aakala na kailangan ng daan-daang libo para yumaman sa negosyo, pero minsan nasa tamang diskarte lang talaga. Dahil kahit simpleng puhunan, kapag napunta sa tamang negosyo, pwedeng maging simula ng tuloy-tuloy na kita. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 negosyo na pwedeng simulan sa 20,000 pesos na puhunan na hindi lang basta maliit na sideline, kundi may totoong potensyal na kumita at lumago. Kaya siguraduhin mong panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka nandito na ang mga negosyong pwedeng magpabago ng takbo ng buhay mo. Ang number 1 ay egg retail business. Ito ay isa sa mga negosyong pwedeng magpalago ng 20,000 pesos mo dahil araw-araw itong kailangan ng mga tao. Kahit magmahal man ang mga bilihin, tuloy pa rin ang pagbili ng itlog dahil isa ito sa pinakaabot kaya na pagkain sa Pilipinas. Mula almusal hanggang ulam, laging may demand dito kaya mabilis umikot ang puhunan. Ang maganda pa sa egg retail business, pwede kang magsimula sa maliit. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto agad. Kahit simpleng stall lang sa harap ng bahay, palengke o malapit sa terminal, pwede ka nang kumita. At kapag marunong kang kumuha ng supplier na mas mura, mas lalaki pa ang tubo mo kada tray. Ang iba nga ay nagsisimula lang sa ilang tray pero habang tumatagal, nadadagdagan ang suki at lumalawak ang puhunan. Isa pa sa dahilan kung bakit maganda ito, mabilis ang cash flow. Hindi tulad ng ibang negosyo na matagal bago bumalik ang pera. Sa itlog, kadalasan daily ang bentahan. Kaya habang umiikot ang puhunan mo, mas mabilis ding pwedeng lumago ang 20,000 pesos mo. At kapag nadagdagan pa ng ibang produkto tulad ng itlog na pula o balot, mas lalaki pa ang potensyal na kita rito. Ang number 2 naman ay bigasan business. Ang isa pang negosyong pwedeng magpalago ng 20,000 pesos mo ay ang bigasan business. Isa ito sa mga negosyo na may tuloy-tuloy na galaw dahil halos bawat bahay ay bumibili ng bigas araw-araw. Ibig sabihin, hindi mo kailangan manghula kung may market ba o wala. Dahil automatic na parte na ito ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Kaya kung maayos ang pwesto at diskarte mo, malaki ang posibilidad na magkaroon ka agad ng regular na customers. Ang maganda pa rito, pwede kang magsimula ng simple. Hindi mo kailangan ng malaking tindahan agad para kumita. Kahit ilang sako lang muna ang panimula mo, pwede mo na itong paikutin habang unti-unting nadadagdagan ang suki mo. At habang lumalaki ang benta, pwede ka ring magdagdag ng iba't ibang klase ng bigas. May mura, may premium at may pang-budget para mas maraming klase ng customer ang mabentahan mo. Isa pa sa dahilan kung bakit magandang negosyo ang bigasan, mabilis umikot ang produkto. Kapag tama ang lugar mo, posible na halos araw-araw may bumibili kahit patingi-tingi lang. At tandaan mo, minsan hindi sa laki ng patong kumikita ang negosyo kundi sa dami ng benta at bilis ng ikot ng puhunan. Kaya kahit maliit ang tubo kada kilo, kapag tuloy-tuloy naman ang galaw, pwede pa rin itong maging malakas na source of income. Sa 20,000 pesos na puhunan, pwede ka nang magsimula sa ilang sako ng bigas, timbangan at simpleng pwesto o display sa harap ng bahay. Hindi mo kailangan agad ng malaking tindahan. Ang importante ay masimulan mo ang negosyo at mapaikot mo ng maayos ang puhunan habang unti-unting dumadami ang bumibili at nagiging suki mo. At bago ang number 3, baka pwedeng pakilike muna nitong video natin at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ding updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 3 natin ay coffee stall. Isa rin ito sa pwedeng magpalago ng 20,000 pesos mo. At ang maganda rito, hindi mo kailangan ng mamahaling cafe o sosyal na pwesto para kumita. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gustong magkape habang papasok ng trabaho, nag-aaral o kahit simpleng tambay lang. Kaya kahit maliit lang na coffee stall sa gilid ng kalsada, malapit sa school, terminal o opisina, pwede nang magkaroon ng tuloy-tuloy na customer. Ang kagandahan pa sa coffee business, mataas kadalasan ang patong kumpara sa puhunan ng bawat baso. Minsan ang simpleng timpla ng kape, yelo, gatas at flavoring ay mababa lang ang gastos pero naibibenta sa presyong may magandang tubo. Kaya kapag marami kang nabebenta sa isang araw, mabilis ding umiikot ang pera mo. At dahil uso ngayon ang iced coffee at aesthetic na drinks, mas madaling makahikayat ng customers lalo na kapag masarap at presentable ang produkto. Isa pa sa advantage nito, pwede kang magsimula ng simple at unti-unting mag-upgrade habang lumalaki ang kita. Pwedeng basic menu muna,
tapos dagdag ka ng flavors, snacks o combo meals habang nadadagdagan ang suki mo. At minsan, hindi lang produkto ang binabalikan ng tao kundi yung experience, presyo at consistency ng lasa. Kaya kung marunong kang gumawa ng masarap na timpla at maayos kang makitungo sa customer, ang maliit na coffee stall ay pwedeng maging negosyo na mas lalong lumaki sa pagdaan ng panahon. Ang number 4 ay siomai rice business. Ang siomai rice business ay isa sa mga negosyong pwedeng simulan kahit nasa around 20,000 pesos lang ang kapital dahil simple lang ang kailangan para makapagsimula pero malakas ang potensyal na kita. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto agad. Kahit maliit na stall, food cart o pwesto sa tabi ng school, terminal o mataong lugar, pwede ka nang magsimula. Ang kagandahan pa dito, isa ito sa mga pagkain na mabenta sa halos lahat ng tao dahil mura, nakakabusog at mabilis kainin. Kaya kahit estudyante, empleyado, bumibili talaga ng siomai rice. Isa rin sa dahilan kung bakit magandang negosyo ito ay dahil mataas ang markup. Halimbawa, ang isang serving ng siomai rice ay mababa lang ang puhunan. Pero pwede mo itong ibenta ng may magandang tubo lalo na kapag masarap ang timpla mo at may sariling chili garlic o special sauce. At dahil affordable lang ang presyo nito, mas madaling makaulit ng customer. Minsan, once na nagustuhan nila ang lasa, babalik-balikan ka na talaga. Ang number 5 ay frozen foods business. Ang frozen foods business ay isa rin sa mga negosyong swak sa 20,000 pesos na puhunan dahil mataas ang demand nito at halos araw-araw may bumibili. Sa panahon ngayon, maraming tao ang gusto ng pagkaing mabilis lutuin at madaling i-stock sa bahay. Kaya mabenta ang mga produkto tulad ng hotdog, tocino, longganisa, siomai, nuggets, burger patties at iba pang ready-to-cook na pagkain. Kahit simpleng setup lang sa bahay o maliit na freezer sa harap ng tindahan, pwede ka nang magsimula. Ang maganda pa rito, hindi agad nasisira ang produkto kumpara sa ibang pagkain. Ibig sabihin, mas mababa ang chance na malugi dahil pwede mo itong itago ng mas matagal habang hinihintay mabenta. At dahil maraming supplier ng frozen products, madali kang makakahanap ng murang puhunan at pwedeng tingi-tingi muna ang pag-restock habang lumalaki ang kita mo. Isa rin sa dahilan kung bakit magandang negosyo ito ay dahil pwede mo itong sabayan ng online selling o delivery. Maraming kapitbahay at pamilya ang mas gustong nagpapadeliver na lang kaysa pumunta pa sa grocery. Kaya kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magkaroon ng regular na customers. At habang tumatagal, pwede mo pang dagdagan ang produkto mo hanggang maging mini frozen goods store na talaga. Kaya para sa 20,000 pesos na puhunan, isa ito sa practical at madaling palaguin na negosyo kapag maayos ang diskarte mo. Ang number 6 naman natin ay car wash business. Ang car wash business ay isa sa mga negosyong pwedeng simulan kahit nasa around 20,000 pesos lang ang puhunan. Dahil hindi mo kailangan agad ng malaking setup para makapagsimula. Sa umpisa, pwedeng basic washing services muna gamit ang pangunahing kagamitan tulad ng pressure washer, hose, timba, shampoo, basahan at vacuum. Kahit maliit na space sa bahay o bakanting lote, pwede nang gawing simpleng car wash area basta maayos at accessible sa mga sasakyan. Maganda rin ang car wash business dahil tuloy-tuloy ang demand nito. Habang dumarami ang sasakyan sa Pilipinas, dumarami rin ang mga taong walang oras maglinis ng sarili nilang kotse o motor. At para sa maraming car owners, regular na gastusin na talaga ang pagpapa-car wash para mapanatiling malinis at maayos ang sasakyan nila. Ibig sabihin, may chance kang magkaroon ng repeat customers lalo na kapag maayos ang serbisyo at mabilis kang gumawa. Isa pa sa maganda dito ay pwede kang magsimula sa simple tapos unti-unting magdagdag ng serbisyo habang lumalaki ang kita. At dahil service-based ang negosyo, hindi mo kailangan mag-stock ng maraming produkto na pwedeng masira. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na kayang simulan sa maliit na kapital pero may potensyal maging stable at palaguin sa pagdaan ng panahon, isa talaga sa magandang option ang car wash business. Ang number 7 ay barbecue or ihaw-ihaw business. Ang barbecue o ihaw-ihaw business ay isa rin sa mga negosyong pwedeng simulan kahit 20,000 pesos lang ang puhunan. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto o mamahaling kagamitan. Isang maliit na ihawan, ilang upuan at sapat na panimula sa karne, pwede ka nang kumita araw-araw. At ang maganda rito, pagkain ito na talagang patok sa mga Pilipino. Kahit may handaan man o simpleng hapunan lang, maraming tao ang naghahanap ng barbecue, isaw, Betamax, tenga at iba pang iniihaw lalo na sa gabi. Isa pa sa dahilan kung bakit malakas ang ihaw-ihaw business ay dahil mabilis ang ikot ng pera.
Kapag maganda ang pwesto mo, malapit sa kalsada o mataong lugar, posibleng maubos agad ang paninda mo sa isang gabi pa lang. At dahil tingi-tingi ang bentahan, maraming customer ang naaabot mo kahit iba-iba ang budget nila. Kahit simpleng 3 barbecue o 5 isaw lang ang order, kapag pinagsama-sama mo yan buong gabi, malaki rin ang kita. Ang isa pang maganda rito ay pwede mo itong unti-unting palakihin. Pwedeng magsimula ka muna sa barbecue at hotdog, tapos dagdagan mo ng tenga, paa ng manok o kahit rice meals habang lumalaki ang kita. At dahil mababa lang ang initial investment kumpara sa ibang negosyo, mas madaling mabawi ang puhunan kapag maayos ang timpla, malinis ang pwesto at marunong kang makitungo sa customer. Kaya para sa maraming Pilipino, ang barbecue o ihaw-ihaw business ay isa sa mga practical na negosyong pwedeng magpalago ng 20,000 pesos na puhunan. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 8 naman ay motorcycle parts and accessories. Ang motorcycle parts and accessories business ay isa sa mga negosyong pwedeng umarangkada kahit nasa 20,000 pesos lang ang puhunan. Lalo na dito sa Pilipinas na napakaraming gumagamit ng motor araw-araw. Mula pagpasok sa trabaho, delivery, hanggang pasada, halos hindi nawawala ang demand sa mga piyesa at accessories. Kahit simpleng items tulad ng side mirror, ilaw, helmet, phone holder, spark plug o engine oil, mabilis itong maibenta dahil laging may kailangang palitan o i-upgrade ang mga rider. Ang maganda rito, hindi mo kailangan agad ng malaking shop para makapagsimula. Maraming nagsisimula lang sa maliit na pwesto, online selling o display sa harap ng bahay. At dahil karamihan sa mga accessories ay may magandang patong sa presyo, posible kang kumita kahit maliit pa lang ang kapital. Habang lumalaki ang customer mo, pwede mo ring dagdagan ang stocks at mas palawakin pa ang negosyo. Kaya para sa mga gustong magsimula ng practical na negosyo, suwak talaga ang motorcycle parts and accessories business sa 20,000 pesos na puhunan. Ang number 9 naman natin ay homemade snacks business. Minsan, ang simpleng merienda pa ang nagiging simula ng magandang negosyo. Ang homemade snacks business ay swak sa 20,000 pesos na puhunan dahil kaya mo itong simulan kahit nasa bahay lang. Pwedeng banana chips, pastillas, cookies, yema, chili garlic o kahit anong pagkain na may sariling timpla at masarap balik-balikan. Hindi mo kailangan ng malaking kagamitan agad. Madalas kitchen tools at ingredients lang ang pangunahing puhunan. Malakas din ito dahil mahilig ang mga Pilipino sa pasalubong at pang-snack habang nasa trabaho, school o bahay. Kapag nagustuhan ng tao ang lasa, mabilis kumalat ang buyers dahil madalas recommendation mismo ng customer ang nagdadala ng bagong order. Pwede ka ring magsimula sa pre-order setup para iwas sobra sa gastos at mas kontrolado ang puhunan. Kaya kung marunong kang gumawa ng masarap na pagkain, posible talagang lumago ang maliit na kapital sa homemade snacks business. At ang number 10 at panghuli natin ay sari-sari store. Hindi man ito glamorous na negosyo para sa iba, pero ang sari-sari store ay isa sa mga business na matagal nang bumubuhay sa maraming pamilyang Pilipino dahil araw-araw itong kailangan ng tao. Mula kape, delata, shampoo, soft drinks, bigas, load, itlog hanggang simpleng candy o yosi, may bumibili kahit maliit lang ang budget. At yan ang lakas ng sari-sari store. Dahil kahit pa isa-isang item lang ang binibili ng customer, kapag tuloy-tuloy naman mula umaga hanggang gabi, malaki rin ang naiipong kita. Sa 20,000 pesos na puhunan, posible ka nang makapagsimula ng maliit na tindahan lalo na kung sariling bahay ang pwesto mo. Ang maganda pa rito, pwede mong i-adjust ang paninda depende sa mabilis maubos sa lugar ninyo. Habang umiikot ang kita, saka kaunti-unting magdagdag ng items. At dahil malapit ka mismo sa mga customer mo, nagiging convenient choice ka para sa kanila kaysa bumiyahe papapuntang grocery. Kapag marunong kang magkontrol ng puhunan at umiwas sa sobrang pautang, ang sari-sari store ay pwedeng maging steady na source of income na unti-unting lumalaki sa pagdaan ng panahon. At yan ang ilan sa mga negosyong pwede mong simulan gamit ang 20,000 pesos na puhunan. Tandaan, hindi kailangan sobrang laki agad ng kapital para makapagsimula. Mas importante pa rin ang tamang diskarte, sipag, at marunong kang paikutin ang maliit na puhunan hanggang unti-unti itong lumaki. Dahil maraming successful na negosyo ang nagsimula rin sa maliit. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, alin sa mga negosyong ito ang pinaka nagustuhan mo at gusto mong subukan? I-comment mo ito sa ibaba.
At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak niyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.